Ako po, lahat po ng binibintang nila, natapos na ho noong 2020 pa, naging kaso ko na ho lahat yan. At nakwit ho ko dyan. Ngayon ho, yung laban namin ni Makagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Oho, ako ho unang nagsampa, ako unang nawaran. So, unjust fixation lang kung ipahiya nyo ako sa buong Pilipinas. Grabe, para akong pumatay. Yung sinasabi niya marami ko inistapa, 2020 pala, ang dami nang nagsasabi niya, wala naman nagkatotoo, kahit isa. Tapos papahiyain niyo ako, national TV, yung ganito. Rakesyo ako daw ay nagmura kay ganito. Merong dahilan ho yun kung bakit ako nakapagsalita ng hindi maganda sa isang Huwag kang umiyak! Tanga ka! Tanga ka! Tanga ka! Okay mga kapengyo, painit na ng painit. Ito ang laman ng Makagago versus Kulaong. At dito, no, napunta na nga sa Napolcom. Etong si Kulaong na kung saan arrested na talaga siya at talagang napusasan na etong ang ating bida kung tawagin nga ni Fuji News. At dito mga kapengyo, no, nagkasagutan pa nga sila neto ni Makagago at Kulaong sa kadahilanan na talagang sinasabi nga ni MG rito, kung hindi dahil sa pangbabastos mo sa aking pamilya, sa aking asawa, hindi sana mangyayari nga sa kanya yan. Kasi nga naman sinasabi ni MG rito, kung influencer versus influencer lamang, wala namang problema. Kaso ang problema dinamay na neto ni Kulaong ang asawa, ang pamilya, ang nanay, tatay ni MG, ang kanyang anak. So kumbaga marami ng nadamay, na involved. Kaya naman nakasuhan, no, etong si Kulaong ng unjust vexation, na kung saan ang bail nga raw nito nagkakahalaga ng 120,000 para lang dito sa kasong ito, para makawala siya kahit papano. Pansamantala lang naman yun mga kapengyo, no? Pero syempre pagka lumabas pa rin talaga yung mga ibang warrant niya, panibagong bayad na naman yun. Or ang mas masakit, worst case scenario, walang bail. Pagka walang bail, natural hindi ka makakalaya. So dito mga kapengyo, tara sabay-sabay natin panoorin kung paano nga nagkasagutan etong si Makagago at Kulaong. At syempre hindi naman din papayag itong si Kulaong na mga tuwiran. Pakinggan din natin yan dito nga sa live ng Napolcom. Bilang isang YouTuber, guys, yung naging laban namin dito ng fanbase ko, ng mga vloggers na marami rin yung tumulong sa atin, guys, grabe ho ito. Kaya maraming salamat again, Commissioner, kasi unang beses ho talaga na may tumugon na gantong kalaking tao ng gobyerno, and tuwan-tuwa ang mga tao sa internet. Tingnan nyo ba, sa ilalas, nung in-interview ko si Commissioner, grabe katuwan-tuwa mga tao. Kasi hindi ho ito binibigyan ng pansin. Isipin nyo guys, magbibigay ako ng number sa inyo. 40 million to 80 million ang nadupang ng tao na to sa mga OFW. Hindi biro yun. Totoo. Testimoniansa ng mga OFW yan. Narinig nyo na mga kapengyo, ultimo nga mga OFW talaga, no? Ang pinakamarami talaga nadali neto ni Kulaong. 40 to 80 million po ang sinasabi po dito ni Makagago na naloko nga neto ni Kulaong sa mga kapwa nating OFW. Kaya nga lagi kong inuulit dito sa live ko, nagtataka lang ako mga kapengyo, bakit nagpapalipad pa rin ang mga OFW rito? Bakit naniniwala pa rin sila sa tao na ito kahit na niloloko na sila? Alam niyo yun, yung harap-harapan ka ng pinagtitripan, niloloko ka na pero nagtitiwala at nagbibigay ka pa rin. Yun ang masakit. Kasi nga, magaling mambuladas, no? Etong si Kulaong. Magaling talaga magsalita itong taon to. Kaya talagang nabibilog niya yung tao. Kaya sa nangyaring ito kay Kulaong mga kapengyo, silbing aral po ito at leksyon na dapat po ay mamulat tayo sa mga pagkakatiwalaan nating tao. Huwag po tayo basta-basta dahil po ang pera pinaghihirapan po natin yan. Hindi po natin hinihingi sa ibang bansa yan. OFW guys, maawa kayo sa mga kababayan natin. Totoo yan. Totoong-totoo. Ang dami nang nagpa-interview sa akin at napanood yan ni Yusek Aboy Paraiso at lalong-lalo na ni Commissioner. Alam nila kaya talagang bininig kami. Siyempre, shoutout kay Asek Lakanilaw. Siyempre, Asek, I love you, Asek. Salamat po. Pero, ayan guys, yun lang. Pakiusap, pakisuyo. Paulit-ulit na kami kahit sinabi rin ni former Senator Manny Pacquiao, huwag na kayong magpapaloko mga OFW, huwag kayong magpapaloko. Pakiusap, etong tao na ito, tunay na kriminal.
Legit. Ayan, simula pa lang ho ito ng laban namin. Simula pa lang po ito. Tuloy-tuloy yan. Buong taon ho yan makukulong. Kasi literal na hindi ko tatantanan yan dahil napakaraming taong tinarantado yan, lalo ng aking asawa. Ang dami hong kabastusan na sinabi ng tao na yan sa asawa ko. So yan mga kapenyo, no, talagang legit na legit ito at clear naman, loud and clear naman yung sinabi ni MG dito na tuloy-tuloy nga niyang kakasuhan buong taon etong si Kulaong at talagang kung pwede nga na makulong to palagi, hindi niya papayagan na makalabas ito para talagang tuloy-tuloy lang ang pagkakabilanggo niya. At talagang nakikita nyo naman, no, na nagpasalamat din, no, etong si Makagago doon nga sa mga vlogger na tumulong sa kanya, isa na tayo doon, at doon sa mga nagtitiwala kay MG, sa mga kahombre niya, talaga naman, no, na solido po ang suportan yung lahat at talagang kita nyo naman, no, successful yung ating pagplano dito kay Kulaong mga kapengyo. At ngayon nga nanadakip na itong si Kulaong, sigurado na may next step ito kasi available pa yung kanyang kaso. So pag nakapag-bail ito ng 120, nandyan na naman to, magyayabang na naman tong taon to. So yun yung mga dapat paghandaan din ni Makagago dahil alam natin, no, na talagang mas titindi ang labanang Makagago at Kulaong sa pagkakataon na ito. At sa pamilya ko, at lalong, sa akin okay lang, influencer lang naman ako eh. Okay lang ako, influencer versus influencer, pero sa asawa ko at nanay ko, hindi. Di ba? Norman? Di ba? Ayos! Totoong ang baho mo. Tignan sa personal. Galit na galit yung asawa ni Ang baho Makagago. mo, binayupak ka. Hindi mo rin yung warrant mo. Okay, no problem. Haharapin ko yan. Oo, naunahan lang ako eh. Oo, pangit ka kasi. Naunahan lang Yun ako. lang pa. Pangit ka. Pala yung unjustification ganito Sorry pala po. kay media. Pwede pala yan. Nananawagan din po ako. Ganyan sa pala isang, yun, unjustification lang, ipinahiya niyo ako sa buong Pilipinas. nananawagan din po ako sa isang napaka-importante So dito may hugot po, no, etong si Kulaong na kung saan unjust vexation lang daw, pinahiya daw siya sa buong Pilipinas. tao, kay Senator Manny Pacquiao. Yan, Senator, pag nagkaso rin yan, yari na yan. Si Norman Mangusin po ay nasa CIDG. Naghanap po ng dalang. Kailangan po yata ng pagkain galing po sa inyo. Senator Manny, Puta. Kailangan daw ng dalaw at pagkain mula kay Senator Manny Pacquiao. Puta. Pag nadalaw ni Sen Manny Pacquiao to, dali to, sigurado. yung pong pinto ng CIDG. Ginawang aso, para sa inyo. Kung pupunta po kayo, text nyo lang po ako. Sasamahan ko po kayo para magbigay ng pagkain kay Norman Mangusin. Thank you, sir. Yan ang maganda mga kapenyo, no, dahil talagang eto kalaboso na talaga etong si Mangusim, no, na kung saan nagkaharap na nga etong si Makagago at Norman at sa wakas, no, na natupad din ang inaantay-antay na natin na magkaharapan na talaga etong si Makagago at Kulaong. At dito mga kapenyo, pakinggan naman natin ang mensahe ni Kulaong dito sa mga nanghuli sa kanya. Last week na rin ako para madepensahan niyo po yung Sir, sige, baka lang sige, para just to be fair po, ano po bang gusto nyong sabihin? Yan na, may sasabihin siya. Ako po, lahat po ng binibintang nila, natapos na ho noong 2020 pa, naging kaso ko na ho lahat yan. At nakwit ho ko dyan. Ngayon ho, yung laban namin ni Makagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Oho, ako ho unang nagsampa, ako ho unang nawaran. So, unjust vexation lang kung ipahiya niyo ako sa buong Pilipinas. Grabe, para akong pumatay. Yung sinasabi niyo marami ko inistapa, 2020 pa lang, ang dami nang nagsasabi niya, wala naman nagkatotoo, kahit isa. Tapos papahiyain niyo ako, national TV, yung ganito. Rakesyo ako daw ay nagmura. Paiyak na mga kapengyo. Kaya dahilan ho yun kung bakit ako nakapagsalita ng hindi maganda sa Huwag isang kang umiyak. Tanga ka. Binalata ni Makagago, wag kang umiyak, tanga ka. Wala, meron yung dahilan yun. Pero ang totoo yan, unjust vexation lang, ipinahiya niyo ako buong Pilipinas na ganito, grabe. Mas mabigat yung kinaso ko sa'yo, hintay mo warrant mo. Deserve mo yan! Deserve! Baho mo! Buti nga sa'yo! O yan mga kapenyo, no? Rinig nyo naman, no? Kung paano talaga binanatan din ni Makagago at ng kanyang asawa. Ito nga si Kulaong na kung saan sinasabi niya, no? Unjust vexation nga lang daw ang kanyang kaso. Pero kung ipahiya nga raw siya sa national TV at sa buong Pilipinas, para nga raw siya naging
kriminal. Na kung saan alam nyo mga kapenyo, ngayon kasi sa mga panahon ngayon, kahit nga lang yung user lang ng drugs 'di ba? Talaga naman na national TV na. Lahat naman na yan talaga, no? Kumbaga ngayon kasi sa era natin ngayon, sa generation ngayon, talagang social media na talaga, no? Ang pinaka malakas ngayon. Kung gagawa ka man ng mga kasalanan, hindi talaga malayo na ma-social media ka. Kasi hindi mo man alam o hindi ka man ma-interview ng ganito, meron pa rin ibang mga vlogger o meron pa rin ibang mga normal na tao na may bibidyohan ka Kahit nakatalikod ka, lalo na kilala ka, may pangalan ka na. Dahil kay Makagago, kumbaga nakilala ka na lalo. Kumbaga marami na rin tao na magkaka-interest na mag-video sa'yo dahil nga, kumbaga meron ka na rin pangalan. Even though na alam natin na manloloko ka, pero ganun pa man, meron pa rin talaga na magbibideo sa'yo. Hindi na yan mawawala kulaong. Kaya kung sinasabi mo man na pinahiya ka ng Napolcom, I don't think na pinahiya ka nila. Then mo, binigyan ka naman ng chance para makapagsalita rin. So anyway mga penyo, maraming salamat dito sa panonood nyo sa panibago kong reaction video. At kung kayo nga tatanungin ko ano nga masasabi nyo dito sa mainit na sagutan ni Kulaong versus Makagago, comment nyo down below lahat ng mga opinion nyo mga kapenyo kung sino ba sa palagay nyo ang nagsasabi ng totoo. At lahat po yan babasahin ko. Maraming salamat mga penyo at kita-kita tayo sa sunod kong reaction videos.